Ang matinding sikat ng araw ay tila nagbabadya ng isang di pangkaraniwang pangyayari nang ang isang 21 taong gulang na estudyante sa kolehiyo ay maharang sa isang iligal na checkpoint na pinamumunuan ng isang abusadong pulis. Mula sa pananakot, karahasan, hanggang sa pagtatangkang pangingikil, si Maya ay naipit sa isang sitwasyong walang saklolo. Ngunit ang lahat ay biglang nagbago nang dumating ang kanyang kapatid na isang sundalo at ang mundo ay tuluyang tumaob para sa mga umabuso sa kanya. Tanghali tapat noon at minamaneho ni Maya ang kanyang puting Honda Beat scooter nang may buong konsentrasyon, pilit na iwinawaksi ang pagod na naipon mula sa mahabang oras sa klase. Ang sikat ng araw ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, na lalong nagpapainit at nagpapasikip sa pakiramdam ng kanyang suot na helmet. Puno ang kalsada ng mga sasakyan na may pabagal-bagal at pahinto-hintong daloy na pumipilit kay Maya na patuloy na laruin ang silinyador. Paminsan-minsan ay itinaas niya ang kanyang mga balikat upang iunat ang kanyang mga kalamnan. Ngunit ang init ng tanghali ay tila nagpapatigas sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Ang tanging nais ni Maya ay makarating agad sa bahay, magpalit ng damit, at ipikit sandali ang kanyang mga mata bago harapin ang natitirang bahagi ng mahabang araw. Ang bawat interseksyon sa kahabaan ng Commonwealth Avenue ay tila masiksikan kaysa karaniwan. Ang ugong ng mga tambutso mula sa ibang mga motorsiklo ay malakas na humahalo sa tunog ng mga busina ng kotse at sigawan ng mga nagtitinda sa gilid ng kalsada. Sinubukan ni Maya na manatiling nakatuon, panatilihin ang ligtas na distansya, at ayusin ang kanyang bilis upang hindi maipit sa pagitan ng mga sasakyang nag-uunahan sa espasyo. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa kanyang side mirror upang tiyakin na walang ibang motorista na masyadong malapit. Bagamat mukhang kalmado ang kanyang mukha, ang pagod ay bahagyang nagpapababa ng kanyang konsentrasyon. Gayunpaman, maingat pa rin niyang kinokontrol ang kanyang motor. Ayaw niyang sumuong sa anumang panganib. Maging ang hangin na dumadampi sa kanyang motorsiklo ay hindi gaanong nakatulong. Ang hangin na tumatama sa kanyang mukha ay mainit, hindi nakakapresko. Minsan, ang alikabok mula sa malalaking sasakyan sa kanyang harapan ay tumataas at nakakasagabal sa kanyang paningin na pumipilit sa kanya na magdahan-dahan. Sa isang stoplight, huminga ng malalim si Maya, nararamdaman ang unti-unting panlalambot ng kanyang katawan. Ang suot niyang t-shirt ay dumidikit na sa kanyang balat dahil sa pawis at pinunasan niya ang kanyang sentido na nagsisimula ng mabasa. Ang sandaling paghinto sa stoplight ang tanging pagkakataon niya para huminga ng mas malalim at pakalmahin ang sarili bago muling sumabay sa agos ng trapiko. Habang mas mahigpit na hinahawakan ang manibela ng motor, bumulong si Maya sa sarili, pag-uwi, ligo, tulog. Yun lang ang kailangan ko. Ang kanyang sinabi ay hindi naglalaman ng labis na reklamo, isang tapat na pag-amin lamang kung gaano kabigat ang araw na iyon para sa kanya. Tumingin siya sa daan sa kanyang harapan, tinitiyak na ligtas ang kanyang daraanan bago muling umandar ng maging berde ang ilaw. Para sa kanya, ang pag-uwi sa tanghaling iyon ay hindi lamang isang karaniwang gawain, kundi isang maliit na pakikibaka laban sa masikip na kalsada, nakakapasong init at katawang unti-unti nang naubusan ng lakas. Ngunit patuloy na umarangkada si Maya, umaasang ang paglalakbay na ito ay magtatapos ng ligtas at mabilis. Binagala ni Maya ang takbo ng kanyang puting scooter nang makita niya ang isang bagay na kakaiba sa dulo ng kurbada. Mula sa malayo, nakikita ang ilang pulis na nakatayo sa isang posisyong hindi maayos. Hindi tulad ng mga opisyal na checkpoint na karaniwan niyang nakikita sa mga pangunahing kalsada. Ang mga orange na traffic cone ay nakakalat ng walang kaayusan. Ang ilan ay nakatagilid pa, na parang inilagay ng nagmamadali at walang sinusunod na pamamaraan. Pinaningkitan ni Maya ang kanyang mga mata, sinusubukang tiyakin kung ano talaga ang nangyayari. Ang ilang motorista sa kanyang harapan ay nagkatinginan. Ang ilan ay nagsimulang biglang mag-u-turn. Ang sitwasyong iyon ay agad na nagdulot ng pagkabalisa kay Maya at nagdagdag sa kanyang hinala. Habang papalapit siya, ang kapaligiran sa paligid ng posting iyon ay lalong naging kakatwa. Walang anumang karatula ng key o plansita o joint operation, walang mga tauhan mula sa IHI, at walang iba pang palatandaan ng isang opisyal na inspeksyon. Tanging ilang lalaking nakauniporme lamang ang nakatayo na may mayabang na tingin na para bang nag-aabang ng mabibiktima.
Luminok ng laway si Maya, nararamdaman ang pagtibok ng kanyang puso ng mas mabilis kaysa karaniwan. Nakita niya ang isang matandang lalaki na kalalampas lang ay tila balisa matapos pahintuin. Pagkatapos ng ilang segundo, pinakawalan siya na may ekspresyon ng pagkadismaya sa mukha. Lahat ng mga senyales na iyon ay lalong nagpakumbinsi kay Maya na mayroong mali. Ang distansya sa pagitan niya at ng checkpoint ay papalapit na. Mas lalo pang binagalan ni Maya ang kanyang motor, naghahanda sa anumang posibleng mangyari. Mabilis siyang nag-isip, tinitimbang kung dapat ba siyang mag-U-turn tulad ng ibang mga motorista. Ngunit masyadong malapit ang sasakyan sa kanyang likuran at ang biglaang manyobra ay maaaring maging mapanganib para sa kanya. Habang pinapanatili ang balanse, nagpasya si Maya na magpatuloy ng dahan-dahan habang inoobserbahan ang bawat kilos ng mga pulis. Sinubukan niyang basahin ang sitwasyon, naghahanap ng paraan upang malaman kung talagang kailangan niyang huminto o kung maaari siyang dumaan ng walang problema. Mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa manibela at pinigil ang kanyang hininga. Totoo bang checkpoint to? Bulong niya sa sarili, sinusubukang manatiling kalmado kahit na ang pag-aalinlangan ay unti-unti nang gumagapang sa kanyang isipan. Ang kanyang kutob ay nagsasabing may mali sa paraan ng pagtayo ng mga pulis at sa pagtingin nila sa bawat motorista. Walang pamantayan, walang pamamaraan at walang kaayusan. Alam ni Maya na kailangan niyang maging handa na harapin ang isang bagay na hindi kaaya-aya at bahagyan niyang inayos ang kanyang pagkakaupo. Tinitiyak na hindi siya magmumukhang kinakabahan. Ngunit sa kanyang kalooban, handa na siya kung sakaling ang sitwasyong ito ay maging mas malala pa kaysa sa inaasahan niya. Nang nasa sapat na kalapitan na si Maya, isa sa mga pulis ang biglang humakbang pasulong na may mabibigat na yabag at puno ng dominasyon. Siya si Berto Reyes, isang lalaking malaki ang katawan at maskulado, na may mayabang na mukha na mula pa sa simula ay nagpapahiwatig na hindi siya ang tipo ng opisyal na palakaibigan. Bago pa man tuluyang makalapit si Maya, itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw, "Hinto, miss. Itabi mo muna yan." Ang kanyang boses ay malakas, mapilit, at hindi nagbibigay ng puwang para mag-alinlangan si Maya. Nagulat si Maya sa bastos na kilos na iyon. Gayunpaman, binagalan pa rin niya ang takbo at ginabayan ang kanyang puting scooter sa gilid ng kalsada gaya ng iniutos. Wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod, bagamat ang kanyang puso ay nagsisimula ng mapuno ng pagkabalisa. Nang huminto si Maya sa gilid ng kalsada, lumapit si Berto na may matalim na tingin. Ang paraan ng kanyang paglakad at ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita na sanay na siyang manakot ng mga tao bago pa man magsimula ang inspeksyon. Sinikap ni Maya na manatiling kalmado, pinatay ang makina ng motor, at inayos ang kanyang pagkakaupo. Ayaw niyang magmukhang natataranta o magbigay ng impresyon na may itinatago siya. Ngunit ang paraan ng paglapit ni Berto, na bahagyang nakayuko na para bang handang manakot, ay hindi napigilan ni Maya na makaramdam ng kaba. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili sa anumang itatanong sa kanya. Huminto si Berto sa mismong harapan ni Maya. Tinitingnan siya mula sa helmet hanggang sa dulo ng sapatos. Ang tingin na iyon ay hindi propesyonal, mas kahawig ng isang taong sinusuri ang kanyang biktima kaysa sa isang taong nag-iinspeksyon ng paglabag sa trapiko. Naramdaman ni Maya ang lalong pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ngunit sinubukan niyang panatilihin ang normal na kilos. Naghintay siya ng utos habang mahigpit na hawak ang susi ng kanyang motor. Samantala, ilang ibang motorista ang nagdahan-dahan, tinitingnan ang tila hindi komportableng sitwasyon, ngunit walang sinumang nangahas na huminto upang tiyakin ang kalagayan ni Maya. Walang pagbati, walang paliwanag, walang opisyal na pamamaraang karaniwang ginagawa ng mga otoridad. Nakatayo lamang si Berto na may mapanindak na postura habang muling nagsalita, "Mabuti at huminto ka. Huwag kang maraming kilos." Checkpoint 2. Ang kanyang tono ay parang isang banta, hindi isang anunsyo. Dahan-dahang tumango si Maya, sinusubukang ipakita na siya ay kooperatiba. Ngunit sa kanyang isipan, alam ni Maya na mula pa sa unang segundo, ang pakikitungo ni Berto ay hindi normal. Ang kanyang utos ay magaspang, ang kanyang kilos ay mayabang, at ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Umaasa na lang si Maya na matapos agad ang inspeksyong ito, at makaalis siya ng walang karagdagang problema. Lalong lumapit si Berto hanggang sa ang distansya nila ni Maya ay naging sobrang sikip para sa isang opisyal na inspeksyon.
Ang kanyang tingin ay hindi nagpapakita ng anumang profesionalismo. Sa halip, ang kanyang mga mata ay tila sinusuri si Maya sa paraang magpaparamdam ng pagkailang sa sinuman. Bahagya siyang humisi at nagsalita sa isang tonong sinadyang maging kaswal, ngunit nakakainis. Wow, college girl. Ang ganda mo naman, miss. Nasaan ang mga papeles mo? Titingnan ko lang, dahan-dahan lang. Ang mga salitang iyon ay hindi naglalaman ng pagpapatawa o pagiging magiliw, kundi isang anyo ng verbal na pang-aabuso na agad na nagparamdam ng pagkainis kay Maya. Ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Berto ay lubos na hindi nararapat para sa isang sitwasyon ng inspeksyon sa kalsada. Pinigilan ni Maya ang kanyang sarili na mag-react ng labis. Alam niyang ang paglaban ay maaaring magpalala sa sitwasyon. Kahit na may galit na pumipiga sa kanyang dibdib, sinubukan niyang panatilihin ang isang magalang na tono. Gamit ang kamay na bahagyang nanginginig, ngunit kontrolado pa rin, binuksan niya ang harapang bulsa ng kanyang maliit na sling bag at inilabas ang kanyang lisensya at Heto po, sir. Kumpleto po lahat, sabi ni Maya, sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses, habang maingat na iniaabot ang mga dokumento, tinitiyak na hindi magkadikit ang kanilang mga kamay. Sa kabila nito, hindi niya maitago ang tensyon sa kanyang mukha. Kinuha ni Berto ang mga papeles na may kilos na tila minamaliit ang mga ito. Hindi niya agad diningnan, sa halip ay tinitigan si Maya ng malapitan na parabang naghahanap ng dahilan upang lalo siyang takutin. Ramdam ni Maya kung paano ang tingin na iyon ay hindi lamang isang simpleng pagsusuri, kundi isang hindi nararapat na paghuhusga. Nais na niyang umalis agad sa lugar na iyon. Ngunit alam niyang imposibleng iwanan ang lugar ng walang utos. Nanatili siyang tuwid na nakaupo sa kanyang puting scooter, sinusubukang kontrolin ang kanyang paghinga habang pinapanatiling alerto ang kanyang mga mata sa bawat kilos ni Berto. Sa kanilang paligid, ilang ibang motorista ang nagdahan-dahan upang tingnan kung ano ang nangyayari. Ang ilan ay lumingon pa ng 2 beses, napapansin ang tila hindi propesyonal na kilos ni Berto. Ngunit walang sinumang may sapat na lakas ng loob na huminto o mag-alok ng tulong. Umaasa na lang si Maya na matapos na agad ang prosesong ito. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, manatiling kalmado, huwag magpadala sa provokasyon, at magdasal na sana ay walang mas masamang mangyari. Ngunit sa paraan ng pagtingin at pagsasalita ni Berto, nararamdaman ni Maya na ang sitwasyong ito ay patungo sa isang hindi magandang direksyon. Hawak ni Berto ang lisensya at isiisi ni Maya gamit lamang ang isang kamay, bahagyang iminawagayway na parang isang walang halagang bagay. Tinitingnan niya ang mga papel hindi upang suriin, kundi upang maghanap ng dahilan na magagamit para idiin si Maya. Sa paraan ng paggalaw ng kanyang mga mata, malinaw na hindi niya talaga binabasa ang anumang impormasyon. Nagkukunwari lamang siyang nag-iinspeksyon habang paminsan-minsang sumusulyap kay Maya na para bang sinusukat ang reaksyon ng kanyang biktima. Pagkatapos ng ilang segundong pagkukunwari, naglabas siya ng isang maikling tunog habang tumatango-tango ng hindi malinaw. Jason, may kulang dito, sabi niya sa isang tonong pilit, na para bang nakahanap ng isang malaking paglabag. Agad na naramdaman ni Maya na may mali. Walang lohikal na dahilan para makahanap ng kakulangan ang isang pulis sa mga dokumentong hindi pa naman talaga niya sinusuri. Kumunot ang noo ni Maya habang nakatingin kay Berto, sinusubukang manatiling magalang kahit na nagsisimula ng lumitaw ang pag-aalala. Kulang po ng ano, sir? Kumpleto po lahat. Maingat ang kanyang boses, ayaw makasakit ng damdamin, ngunit ayaw ring magmukhang mahina. Alam niyang kumpleto talaga ang kanyang mga papeles. Sinuri niya ito bago umalis papuntang unibersidad kaninang umaga. Ang kanyang lisensya ay valid, ang rehistro ay aktibo, at kababayad lang ng kanyang ama ng buwis ilang linggo na ang nakalipas. Walang dahilan para ituring na may problema. Ngunit sa tono ni Berto, malinaw na nag-iimbento lamang siya. Naghintay si Maya ng sagot, ngunit hindi agad nagpaliwanag si Berto. Hinayaan niyang manatiling mabigat ang katahimikan sa loob ng ilang segundo, na para bang sinasadyang bumuo ng tensyon. Sa wakas, ibinaba ni Berto ang kamay na may hawak na papeles ni Maya at ngumisi ng patagilid. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay naging mapanukso, na nagpapakita na ang paglabag na tinutukoy niya ay hindi isang bagay na nakasulat sa anumang batas. Sa isang kaswal ngunit nakakainis na tono, sinabi niya ang kulang.
5,000 kung gusto mong makalusot. Ang mga salitang iyon ay lumabas ng napakadulas na parabang paulit-ulit na niyang sinasabi sa mga nauna niyang biktima. Walang bahid ng pagkakasala, walang pag-aalinlangan, isang malinaw na paghingi ng pera na halatang-halatang isang kotong. Natigilan si Maya sandali, sinusubukang tiyakin na hindi siya nagkamali ng dinig. Tanikip ang kanyang tiyan at alam niyang ang sitwasyon ay pumasok na sa isang maseryosong teritoryo kaysa sa isang simpleng inspeksyon. Tinitigan ni Maya si Berto na maihalong pagkabigla at pagkalito. Hindi niya kailanman inakala na haharapin niya ang ganitong sitwasyon dahil lamang sa pag-uwi mula sa unibersidad. Inulit niya sa kanyang isipan ang kanyang narinig, tinitiyak na hindi ito isang biro o maling pagsasalita. Ang paghingi ng ganoong kalaking halaga ay malinaw na hindi bahagi ng anumang prosesong alam niya. Huminga siya ng maikli, sinusubukang kontrolin ang tono ng kanyang boses bago sumagot. Sa kanyang isipan, iisa lang ang bagay, imposible siyang magbayad, wala siyang ganoong kalaking pera, at higit sa lahat, wala siyang ginawang anumang paglabag. Ngunit, alam din niyang ang pagtanggi ay maaaring magpalala sa sitwasyon. Naramdaman ni Maya ang lalong pagbigat ng presyon at napagtanto niyang hindi lang naghahanap ng mali si Berto. Nangangaso siya ng biktima. Luminok ng laway si Maya bago magsalita. Alam niyang ang kanyang sasabihin ay maaaring mag-trigger ng hindi magandang reaksyon. Ngunit hindi niya maaaring basta na lang hayaan ang isang taong humingi ng pera ng walang dahilan. Sa isang tonong pilit niyang pinanatiling magalang, sinabi niya, "Pasensya na po, sir. Wala po akong kasalanan. Bakit po ako magbabayad?" Nanginginig man ang boses ni Maya, nanatiling matatag ang nilalaman ng kanyang sinabi. Wala siyang balak magbayad ng kotong, lalo na sa ganoong kalaking halaga. Inayos ni Maya ang kanyang paghinga, sinusubukang panatilihin ang kanyang kahinahunan. Bagamat ang takot ay nagsisimula ng lumitaw sa anyo ng bahagyang panginginig sa dulo ng kanyang mga daliri, alam niyang nasa tama siya at kailangan niyang panindigan ang kanyang posisyon, kahit man lang para ipakita na hindi siya madaling lokohin. Ang sinabi ni Maya ay nagdulot ng agarang pagbabago sa ekspresyon ni Berto. Ang mayabang na tingin na kanina pa niya ipinapakita ay naging isang mas malinaw na banta. Lumapit siya hanggang sa ang distansya nila ay ilang sentimetro na lamang mula sa mukha ni Maya. Ang ganoong kalapit na distansya ay hindi bahagi ng anumang pamamaraan, kundi isang anyo ng pananakot na sinadyang gawin upang sirain ang kaisipan ng biktima. Ramdam ni Maya ang amoy ng hininga at ang tensyon mula sa malaking katawan ni Berto. Automatikong nanigas ang kanyang katawan, ngunit sinubukan pa rin niyang panatilihin ang tuwid na tingin ng hindi umaatras. Itinaas ni Berto ang kanyang baba ng bahagya, habang tinitingnan si Maya mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri kung talagang mailakas ng loob si Mayang tumanggi. Sa isang mababang boses ngunit puno ng presyon, sinabi ni Berto, "Makinig ka, miss. Huwag mong painitin ang ulo ko. Magbayad ka ng 5,000. Maganda ka pa naman, wag mo akong piliting gumamit ng ibang paraan." Hindi na tinatago ng kanyang tono ang masamang intensyon sa likod ng kanyang banta. Ang pangungusap na iyon ay malinaw na naglalaman ng pang-aabuso at psikolohikal na terorismo. Gusto niyang iparamdam kay Maya na wala siyang ibang pagpipilian kundi sumuko. Naramdaman ni Maya ang pagtindig ng kanyang mga balahibo nang marinig ang mga salitang iyon. Ang banta ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi nagpapahiwatig na handa si Bertong gumawa ng ibang bagay kung patuloy siyang tatanggi. Itinikom ni Maya ang kanyang mga labi na nagsisimula ng manginig. Mabilis niyang pinaikot ang kanyang isipan, sinusubukang tukuyin ang susunod na hakbang. Ang pagsuko ay hindi opsyon, ngunit ang direktang paglaban ay mapanganib din. Nilunok niya ang takot at muling inayos ang kanyang paghinga. Sa isang mas mahinang boses ngunit matatag pa rin, sinabi niya, "Hindi ko po talaga kayang magbayad, sir. Wala po akong kasalanan." Mas mabagal ang paglabas ng mga salitang iyon, ngunit malinaw pa rin. Tinitigan siya ni Berto ng matalim na parabang ang sinabi niya ay isang insulto sa kanyang otoridad. Ang kapaligiran sa pagitan nila ay biglang nagbago, mas tensyonado, mas mabigat at malayo sa isang ordinaryong inspeksyon. Ramdam ni Maya na ang kanyang pagtanggi ay nag-udyok lamang ng isang bagay na mas malala kaysa dati. Umiling ng mabilis si Maya, sinusubukang manatiling matatag kahit na ang takot ay nagsisimula ng pumiga sa kanyang dibdib.
Wala po akong pera, sir, sabi niya sa isang boses na lalong humihina. Sinubukan niyang panatilihin ang isang kalmadong tono, ngunit hindi maitago ang panginginig sa kanyang boses. Alam niyang ang kanyang sinabi ay lalong magpapagalit kay Berto. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Talagang wala siyang dalang ganoong kalaking pera at tiyak siyang wala siyang kasalanan. Bahagyang yumuko si Maya, sinusubukang panatilihin ang distansya. Ngunit ang malaking katawan ni Berto at ang paraan ng kanyang pagtayo na humaharang sa espasyo ay nagpapahirap sa kanya na makagalaw ng malaya. Nakatayo lang siya roon, umaasang hindi nalalala pa ang sitwasyon. Ang reaksyon ni Berto ay kasing bilis ng kidlat. Itinaas niya ang kanyang kamay at malakas na hinampas ang hangin sa mismong harapan ng mukha ni Maya na nagdulot ng biglaang bugso ng hangin na tumama sa kanya. "Huwag kang sumasagot," sigaw ni Berto sa isang dumadagundong na boses. Napasintak si Maya sa gulat. Otomatiko siyang napaatras ng kalahating hakbang hanggang sa bahagyang gumalaw ang kanyang puting scooter. Ang sigaw na iyon ay hindi lamang malakas, kundi puno rin ng galit at sinadyang gawin upang guluhin ang isipan ni Maya. Agad na nanigas ang kanyang katawan at napigil ang kanyang hininga. Ang malakas na boses ni Berto ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao sa paligid. Ilang ibang motorista ang nagdahan-dahan. Ang mga naglalakad ay nagsimulang huminto at ang kanilang mga tingin ay nakatuon kay Maya na halatang takot na takot. Ang kapaligiran ay nagbago sa loob ng ilang segundo. Ang ilang motorista na huminto sa stoplight ay itinatagilid ang kanilang ulo upang mas malinaw na makita kung ano ang nangyayari. May isang ginang sa sidewalk na napahinto sa paglalakad at ilang delivery rider ang nagsimulang ibaba ang kanilang face mask upang pagmasdan ang sitwasyon. Naramdaman ni Maya ang lahat ng mga tingin na iyon. Ngunit, walang sinuman sa kanila ang lumapit dahil sa takot na masangkot sa gulo sa isang pulis. Ang hiya at takot ay naghalo sa loob niya. Hindi lamang siya tinatakot, kundi ipinapahiya rin sa harap ng publiko ng isang taong dapat sana inagpoprotekta sa mga mamamayan, hindi naghahasik ng takot. Pinunasan ni Maya ang kanyang mga palad na nagsisimula ng pawisan, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Mula sa maliit na grupo ng mga tao na nagsisimula ng mabuo, may isang bumulong ng sapat na malakas upang marinig ni Maya. "Hindi tama yan. Anong klaseng pulis yan?" Ang boses ng isang matandang lalaki ay malinaw na nagpapahayag ng kanyang hindi pagsang-ayon sa asa ni Berto. Bagamat isang bulong lamang, pinatunayan ng mga salitang iyon na kahit ang mga mamamayan ay nakakapansin na may mali. Ngunit, walang sinumang nangahas na tumayo para ipagtanggol siya. Lahat ay naging mga manonood lamang na nagulat at natatakot. Lalong napagtanto ni Maya na siya ay talagang nag-iisa sa pagharap kay Berto. Ang pananakot na iyon ay hindi lamang nagdiin sa kanyang isipan, kundi nagpamulat din sa kanya na anumang bagay ay maaaring mangyari kung patuloy siyang tatanggi. Ngunit kahit natatakot, alam ni Maya na hindi siya dapat sumuko ng basta-basta. Sa loob niya, ang pakiramdam ng pagiging dehado ay nagsimulang maging isang determinasyon na manindigan, kahit na ang sitwasyon ay lalong nawawalan ng kontrol. Si Berto, na kanina pa nagpipigil ng galit, ay tuluyan ng nawalan ng kontrol. Nang walang babala, idiniin niya ang balikat ni Maya at malakas siyang itinulak. Si Maya, na hindi handa, ay nawalan ng balanse at direktang bumagsak sa aspalto. Tumama ang kanyang katawan sa mainit na semento. Malinaw na narinig ang tunog ng kanyang puting scooter na dahan-dahang tumagilid. Isang matinding kirot ang biglang naramdaman niya sa kanyang palad at braso na nagasgas sa aspalto. Napangiwi si Maya, sinusubukang tiisin ang sakit habang hawak ang kanyang kamay na may gasgas. Ilang residente na nakakita sa pangyayari ay napahawak sa kanilang bibig, hindi makapaniwala na kayang gawin ng isang pulis ang ganoong kalupitan sa harap ng publiko. Tila huminto ang hangin sandali, napalitan ng isang tensyon na lalong nakakapanikip ng dibdib. Walang ipinakitang kahit katiting na pagsisisi si Berto. Sa halip, tumayo siya sa ibabaw ni Maya na may tinging mas agresibo pa kaysa dati. "Magbayad ila kung gusto mong mabuhay ng tahimik," sigaw niya. Ang boses na puno ng galit at banta ay lalong nagpatindi sa sitwasyon. Ang mga salitang iyon ay parang isang huling panggigipit na pumipilit kay Maya na sumuko. Malinaw na nais ni Bertong ipahiya at takutin si Maya upang tiyakin na walang natitirang katapangan sa dalaga. Ang ilang kasamahan ni Berto na nasa malapit ay lumingon lamang sa ibang direksyon,
Walang lakas ng loob o intensyong pigilan ang malupit na kilos ng kanilang commander. Sinubukan ni Mayang bumangon, ngunit masyadong nanginginig ang kanyang katawan para makatayo ng tuwid. Nang hindi na mapigilan ang kanyang emosyon, nagsimula siyang umiyak. "Sir, wala po akong kasalanan. Tulong po." Basag at mahina ang kanyang boses. Walang tigil na umagos ang kanyang mga luha. Hindi na niya alam kung ano pa ang dapat gawin o kung paano makakaalis sa sitwasyong iyon. Ang sakit sa kanyang katawan ay humalo sa takot na lalong lumalaki. Habang nakaupo sa aspalto, naramdaman niyang napakaliit niya at walang kalaban-laban. Yumuko si Maya, hindi na nangahas na tingnan pa si Berto. Ngunit ang kanyang pag-iyak ay sapat na malakas upang marinig ng mga taong nasa paligid. Ang mga nanonood ay nagsimulang magbulungan. Ilan ay naglabas ng kanilang mga cellphone, ngunit nag-aalangang mag-record. May ilan na tila gustong tumulong ngunit natatakot sa posibleng kahinatnan. Lalong gumulo ang sitwasyon. Ngunit, walang sinumang may lakas ng loob na humakbang pasulong. Pinunasan ni Maya ang kanyang mga luha habang sinusubukang ayusin ang kanyang paghinga. Kahit nanginginig pa rin ang kanyang katawan, naramdaman niyang natrap siya at nag-iisa, at ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, isang bagay ang kanyang napagtanto. Kung hindi siya hihingi ng tulong ngayon, ang sitwasyon ay maaaring maging mas malala pa. Alam ni Maya na kailangan niyang gumawa ng isang bagay kahit na mahina ang kanyang pisikal na kondisyon at labis na naguguluhan ang kanyang isipan. Habang nakaupo pa rin si Maya sa aspalto, hindi pa nakakabawi, muling lumapit si Berto na may mukhang puno ng galit. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Mayang maghanda, ang malaking kamay ni Berto ay itinaas at malakas na dumapo sa pisngi ni Maya. Ang tunog ng sampal ay malinaw na narinig na tila nagpatahimik sa buong lugar sandali. Napalihis ang ulo ni Maya sa gilid at agad niyang naramdaman ang isang matalim at mainit na pakiramdam na gumapang sa kanyang pisngi at labi. Ilang segundo pagkatapos, isang patak ng dugo ang lumitaw sa gilid ng kanyang labi, na nagpapatunay kung gaano kalakas ang sampal na iyon. Hinawakan ni Maya ang kanyang mukha gamit ang nanginginig na kamay habang humihikbi. Ang kanyang katawan ay lalong yumukyok sa mainit na aspalto. Agad na dumating ang reaksyon ng mga tao. Ilang nanonood mula sa malayo ay biglang nagulat at sabay-sabay na nagsalita. "Sir, wag niyong ganyanin ang babae," sigaw ng isang ginang sa isang tonong maihalong galit at takot. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa gitna ng mga tao, na nagpapakita na maraming mata ang nakakita sa kawalang katarungang naganap. Bagamat isa lamang ang nangahas na magsalita ng direkta, lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng mga mamamayan. May mga nagsimulang magtaas ng kamay sa kanilang bibig. May mga lumingon sa ibang direksyon dahil hindi makayanang tingnan ang pagtrato kay Maya. Ngunit, halos walang sinumang nangahas na lumapit, lalo na ang subukang pigilan si Berto ng direkta. Ang mga kasamahan ni Berto na kanina patahimik na nakatayo at walang lakas ng loob na sawayin ang kanilang commander, ay siya pang lumapit at sinaway ang mamamayang sumubok na magprotesta. "Manahimik ka, Nay. Trabaho to ng pulis," sigaw niya habang itinaas ang kanyang kamay na parabang pinipigilan ang sinumang gustong makialam. Malakas ang kanyang tono, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkabalisa, na parabang alam niyang lumampas na sa linya ang ginagawa ni Berto. Ngunit wala siyang posisyon o lakas ng loob na lumaban. Ang ginang na sumigaw ay agad na natahimik, hindi dahil sumang-ayon siya, kundi dahil sa takot na balikan ng mga may kapangyarihan. Patuloy pa ring hawak ni Maya ang kanyang mukha habang nakayuko. Lalong bumuhos ang kanyang iyak. Nanginginig ang kanyang labi, dumadaloy ng bahagya ang dugo, at ang kanyang katawan ay nagsisimula ng mawalan ng lakas para man lang tumingala. Ang sakit at takot ay naghalo sa loob niya. Naramdaman niyang hindi lang siya hinamak, kundi tinapakan ng walang kalaban-laban. Ang sitwasyon na nagsimula lamang bilang pananakot ay naging isang brutal na aksyon na hindi maaaring bigyang katwiran ng anumang dahilan. Sinubukan ni Mayang ayusin ang kanyang paghinga sa gitna ng kanyang mga hikbi, ngunit bawat pagsubok ay tila napakabigat. Nasa pinakamababang punto na siya at ang tanging pag-asa na lang niya ay may isang taong darating, kahit sino, bago pa man gumawa si Berto ng isang bagay na mas malala pa. Pinunasan ni Maya ang kanyang mga luha gamit ang kamay na patuloy pa ring nanginginig ng husto.
Hinihingal siya, mahapdi ang kanyang labi, at nahihilo ang kanyang ulo dahil sa malakas na sampal. Alam niyang walang sinuman sa paligid ang may sapat na lakas ng loob na pigilan si Berto. Ang kaalamang iyon ay nagdulot sa kanya ng panik, ngunit ito rin ang nagtulak sa kanya na gawin ang nag-iisang bagay na kaya pa niyang gawin, humingi ng tulong mula sa isang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Gamit ang natitirang lakas, kinapa ni Maya ang maliit na bulsa sa kanyang bag at inilabas ang kanyang cellphone. Nag-vibrate ang screen nito dahil sa sobrang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit, pinilit niya ang kanyang sarili na i-type ang pangalan ng kanyang kapatid. Malabo ang kanyang paningin dahil sa mga luha, ngunit nagawa niyang pindutin ang call button. Nang sumagot ang tawag, agad na nabasag ang boses ni Maya. "Kukuya." "Si Maya." "Sinampal ako." "Tulong, takot ako." Pautal-utal ang kanyang boses na parang nanggagaling sa isang lalamunang pinipigilan ng takot at sakit. Sinubukan niyang pigilan ang pag-iyak upang mas malinaw na makapagpaliwanag, ngunit bawat salitang lumalabas ay lalong humihina at puno ng panik. Halos mahulog ang kanyang cellphone mula sa kanyang kamay dahil sa panginginig nito. Ngunit mahigpit itong hinawakan ni Maya na para bang iyon na lamang ang tanging pag-asa niya. Sa paligid niya, nakatingin lamang ang mga tao. Walang sinumang nangahas na tumulong ng direkta, na lalong nagparamdam kay Maya na siya ay talagang na-corner. Sa kabilang linya, agad na naging tensyonado ang boses ni Marco. Walang pag-aalinlangan, walang mahabang tanong, isang agarang reaksyon lamang mula sa isang taong alam na nasa panganib ang kanyang kapatid. "Maya, stay dyan. Papunta na si Kuya. Huwag mong hayaang may humawak pa sa'yo." Ang boses ni Marco ay matatag, puno ng otoridad, at agad na pumutol sa kawalan ng pag-asa ni Maya. Walang bahid ng pagdududa sa kanyang mga sinabi. Nagsalita siya na parang isang sundalong katatanggap lamang ng emergency report, tinitiyak kay Maya na darating ang tulong. Ang matigas na tono ay hindi para sawayin si Maya, kundi para idiin na kailangan niyang magtiis ng kaunti pa. Nang marinig ang boses ng kanyang kapatid na nagbibigay ng instruksyon, dahan-dahang inayos ni Maya ang kanyang posisyon kahit nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Yumuko siya habang mahigpit na hawak ang kanyang cellphone, na para bang ang boses ni Marco ang tanging nagpapanatili ng kanyang katinuan sa gitna ng kaguluhan. Patuloy pa rin ang kanyang pag-iyak, ngunit nagsimula na siyang ayusin ang kanyang paghinga ng paunti-unti. Kahit na nakatayo pa rin si Berto, hindi kalayuan, sinubukan ni Mayang lumayo ng bahagya habang iniiwasan ang eye contact. Sa loob ng kanyang puso, nagsimula siyang makaramdam ng munting pag-asa. Alam niyang hindi nagbibiro si Marco pagdating sa kanyang kaligtasan. Kung sinabi ni Marco na darating siya, nangangahulugan itong mayroon na lamang kaunting oras si Berto bago magbago ang lahat. Niyakap ni Maya ang pag-asang iyon habang naghihintay ng may kaba, umaasang darating ang kanyang kapatid bago pa lalong lumala ang sitwasyon. Isang malakas na ugong ng makina ang papalapit mula sa malayo, naiiba sa karaniwang ingay ng mga sasakyan na kanina pa pumupuno sa kalsada. Ang tunog ay malakas, matatag, at may kakaibang alinggaw na tipikal sa mga sasakyang militar. Ang mga taong kanina patakot na nanonood ay nagsimulang lumingon sa direksyon ng pinanggagalingan ng tunog. Nang isang military green na Humvee ang lumitaw sa kurbada at mabilis na tumakbo patungo sa lokasyon ng checkpoint, agad na nagbago ang kapaligiran. Wala nang pag-aalinlangan na isang taong may mas mataas na otoridad ang patungo sa lugar ng insidente. Ilang mamamayan ang otomatikong umatras ng bahagya, nagbibigay ng espasyo ng hindi inuutusan, na para bang alam nilang may malaking mangyayari. Nang biglang huminto ang sasakyang militar sa gilid ng kalsada, agad na narinig ang reaksyon ng mga tao. "Sundalo yan," sigaw ng isang binata habang tinatapik ang balikat ng kanyang kaibigan. Ang mga taong kanina itahimik lang na nagmamasid ay nagsimula ng magbulungan ng malakas. "Nako, lagot yung pulis na iyan," sabi ng isang matandang lalaki sa isang tonong maihalong paghanga at ginhawa. Mabilis na kumalat ang mga boses na iyon na lumikha ng isang mas maingay na kapaligiran kaysa dati. May mga nagsimula ng maglabas ng kanilang cellphone para mag-record. May mga sumubok na lumapit ng kaunti, ngunit nanatiling mailigtas na distansya. Sa loob ng ilang segundo, lalong dumami ang mga tao at ang atensyon ng lahat ay ganap na nakatuon sa sasakyang militar.
Si Berto, na kanina ay nakatayo ng may buong kayabangan, ay nagsimulang magpakita ng malinaw na pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang mukha na dating malamig at puno ng arogansya ay naging tensyonado. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata, sinusubukang unawain kung ano ang nangyayari. Nang bumukas ang pinto ng sasakyang militar, tila nanigas ang kanyang katawan. Nagsimulang mamuo ang pawis sa kanyang sentido, dahan-dahang tumutulo kahit hindi na ganoon katindi ang sikat ng araw. Bahagyang iginalaw ni Berto ang kanyang paa, na para bang naghahanap ng komportabling posisyon, ngunit ang kanyang kilos ay naging alanganin, isang palatandaan na nagsisimula na siyang makaramdam ng panganib. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa figurang lumabas mula sa sasakyan, at ang buong tiwala niya sa sarili ay tila gumuho sa isang iglap. Samantala, ang mga kasamahan ni Berto ay nagkatinginan na may naguguluhang ekspresyon. Malinaw na hindi sila handa sa pagdating ng militar, lalo na't nakikita nila ang natatarantang mukha ng kanilang commander. Si Maya, na nakaupo pa rin sa aspalto, ay dahan-dahang tumingala. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang figurang bumaba mula sa sasakyan. Bagamat nanginginig pa rin ang kanyang katawan, may ginhawang nagsimulang lumitaw. Ang mga mamamayan na kanina ay nasasaksihan lamang ang kawalang katarungan ay tila nagkaroon ng kaunting lakas ng loob na magsalita. Ang tensyonadong kapaligiran ay naging isang halo ng pag-asa at takot. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang pagdating ng sasakyang militar na iyon ang magiging turning point na magbabago sa buong pangyayari. Sa loob ng ilang segundo, bumaba si Captain Marco Reyes mula sa sasakyang militar na may mabibigat at tiyak na mga hakbang. Bawat tapak ng kanyang combat boots ay nagpapatindi sa tensyon ng kapaligiran. Maayos ang kanyang uniforme, makintab ang kanyang sapatos, at ang kanyang matalas na tingin ay agad na sinuyod ang lokasyon ng checkpoint nang walang sinasayang na oras. Nang matagpuan ng kanyang paningin si Maya na nakaupo sa aspalto na may duguan ang labi, biglang nagbago ang ekspresyon ni Marco. Nag-igting ang kanyang panga at ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay tila nanigas. Hindi siya sumigaw, hindi tumakbo, ngunit ang tingin pa lang niya ay sapat na upang patahimikin ang mga nanonood. Sa loob ng ilang segundo, nabasa ni Marco ang sitwasyon. Ang kanyang kapatid ay sinaktan, tinakot, at ipinahiya sa harap ng publiko ng isang taong dapat sana inagpoprotekta sa mga mamamayan. Ang kanyang mga hakbang ay dumiretso kay Berto. Walang kahit katiting na pag-aalinlangan. Nang ilang metro na lang ang layo, narinig ang boses ni Marco na mababa, ngunit matalim na parang bagong hasang kutsilyo. Sino nang gumalaw sa kapatid ko? Ang kapaligiran ay tila huminto. Pinigil ng mga tao ang kanilang hininga. Ang ilan ay umatras pa ng bahagya dahil sa bigat ng tono ni Marco. Tanging nakatingin lamang si Maya sa kanyang kapatid na may mga matang nagluluha, sinusubukang tumayo, ngunit masyadong mahina ang kanyang katawan. Samantala, si Berto, na kanina pa sinusubukang panatilihin ang kanyang otoridad, ay biglang nawala ng direksyon. Namutla ang kanyang mukha at sinubukan niyang tumayo ng mas tuwid, ngunit kitang-kita na nagsisimula ng manginig ang kanyang katawan. Lalong lumapit si Marco at ang aura ng kanyang kapangyarihan ay nagparamdam ng kaliitan sa sinumang makakita. Luminok ng malakas si Berto bago magsalita. "Nag-checkpoint lang kami, sir," sabi niya ng pautal-utal. Malayo ang mga salitang iyon sa mayabang na tono na ginamit niya nang takutin si Maya. Wala nang arogansya, tanging takot na pilit na tinatakpan ng isang boses na pinipilit maging matatag. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang paghinga, ngunit hindi pantay ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga kasamahan na karaniwang sumusunod sa utos ng walang tanong-tanong, ay hindi na nangahas na lumapit, yumuko na lamang habang umaatras ng ilang hakbang. Alam nilang wala na sa kontrol ang sitwasyon at ang pagitan ng militar at isang abusadong pulis ay hindi isang bagay na maaari nilang pakialaman. Humakbang si Marco at ngayon ay isang braso na lang ang layo niya kay Berto. Ang kanyang tingin ay direktang tumusok sa mga mata ng pulis. "Kung checkpoint lang bakit duguan gen, kapatid ye?" Sigaw ni Marco, ngayon ay mas malakas, mas matatag at mas nakamamatay. Ang pangungusap na iyon ay tumama sa isipan ni Berto nang mas malakas pa kaysa sa sampal niya kay Maya. Agad na nagbulungan ang mga tao. Ilan ay tumango bilang pagsang-ayon at may bumulong, "Ayan na, tapos na siya." Naubusan ng salita si Berto. Bumuka ang kanyang bibig ngunit walang lumabas.
Automatiko siyang napaatras ng kalahating hakbang na nagpapakita na alam niyang nasa ilalim na siya ngayon. Wala nang dahilan na makakapagligtas sa kanya dahil ang ebidensya ng karahasan ay nasa mismong harapan ng isang sundalo na sa buong buhay niya ay sinanay na huwag konsintihin ang kahit katiting na kawalang katarungan. Hindi binigyan ni Marco ng pagkakataon si Berto na bumuo ng anumang dahilan. Bago pa man makapagsalita si Berto, malakas niya itong itinulak paatras. Tumilapon ang malaking katawan ni Berto at bumagsak sa aspalto. Malinaw na narinig ang tunog ng pagbagsak na nagpasigaw sa ilang mamamayan sa gulat. Sinubukan ni Bertong bumangon na may nanginginig na mga kamay. Ngunit, humakbang na si Marco at tumayo sa mismong harapan niya na parang isang matibay na pader na hindi matitinag. Walang pag-aalinlangan sa mga mata ni Marco. Ang kanyang kilos ay matatag, malamig, at ganap na nagpapakita na hindi niya hahayaang palampasin ang ginawa sa kanyang kapatid. Nang sumubok magsalita si Berto, pinutol siya ni Marco ng isang malakas na boses. Nananakot ka ng babae, nangingikil ng pera, nagpapanggap na pulis. Gawaing preman yan. Ang kanyang tono ay matalim at puno ng kapangyarihan, na lalong nagpatigas sa katawan ni Berto. Ang mga salitang iyon ay tumama sa isipan ni Berto ng mas malakas kaysa sa anumang pisikal na suntok. Hindi lang galit si Marco, siya ay nagingit-ngit. Nagingit-ngit bilang isang kapatid at nagingit-ngit bilang isang sundalo na hindi matanggap na inaabuso ng ibang alagad ng batas ang kanilang kapangyarihan. Ang mga nanonood ay napigil ang kanilang hininga, napagtanto na ang sitwasyon ay ganap nang nagbago mula sa isang iligal na checkpoint patungo sa isang hayagang paghuhusga sa isang abusadong pulis. Si Berto, nakaraniwang nakatayo ng may pagmamalaki at malakas na boses, ay tila anino na lamang ng kanyang sarili. Nanginginig ang kanyang katawan at hindi nakapokus ang kanyang paningin. Sinubukan niyang itaas ang kanyang dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko. Na nagkamali lang po ako, sir, sabi niya sa isang boses na mas mahina pa. Ang mga salitang iyon ay parang isang desperadong pagtatangka na iligtas ang kanyang sarili. Ngunit, ang paghingi ng tawad ay walang halaga para kay Marco. Nang walang pag-aantay, agad niyang hinablot ang kwelyo ng uniforme ni Berto. Hinila ito hanggang sa magkalapit ang kanilang mga mukha. Ang paghila ay nagpawala ng balanse sa katawan ni Berto at hindi man lang siya nangahas na tumingin ng direkta sa mga mata ni Marco. Nagkamali? Akala mo dahilan yan, sigaw ni Marco sa mismong mukha niya. Umalingaw-ngaw ang boses na iyon sa kahabaan ng kalsada, na nagpatahimik sa ilang mamamayan at nagpakuyom ng kamao sa iba na tila nakikiramdam sa galit ni Marco. Walang awa sa kanyang tono. Malinaw na ipinapakita ni Marco na ang malupit na pagkilos laban sa isang sibilyan, lalo na sa kanyang kapatid, ay hindi palalampasin. Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Marco sa kwelyo ni Berto, at tanging pagyuko na lang sa takot ang nagawa ni Berto. Mabilis na kumurap ang kanyang mga mata na para bang naghihintay ng mas matinding parusa. Sa sitwasyong iyon, sino man ay makikita na tuluyan ng nawalan ng kontrol si Berto sa sitwasyong dati niyang ipinagmamalaki. Sa gilid ng kalsada, hindi napigilan ng mga nanonood ang kanilang reaksyon. Ilan ay sumigaw ng malakas. Ayan, buti nga sayo, sigaw ng isang binata habang itinaas ang kanyang kamao. Sa wakas, may katapat din siya, dugtong ng isang ginang sa isang tonong puno ng ginhawa. Ang mga sigawan ay lalong nagdiin na matagal ng galit ang komunidad sa mga abusadong checkpoint. Ngayon, nakikita nila ang katarungan na direktang dumarating mula sa isang taong hindi kayang balikan. Patuloy na hawak ni Marco ang kwelyo ni Berto na may nag-aalab na tingin, tinitiyak na malinaw ang mensahe. Ang pananakot na ginawa ni Berto ay nagwakas na, at ang mga kahihinatnan nito ay nagsisimula pa lamang. Ilang mamamayan na kanina patahimik at takot ay nagsimula ng maglakas loob na itaas ang kanilang mga cellphone. Ang mga kamera ay ni-record ang bawat segundo ng pangyayari, mula sa pagsampal kay Maya hanggang sa pagbagsak niya sa aspalto habang umiiyak, at hanggang sa sandaling dumating si Marco at matapang na hinarap si Berto. Ang mga recording ay kumalat sa loob lamang ng ilang minuto. May nag-upload sa mga Facebook group, may direktang nag-post sa TikTok at net. Hindi nagtagal at ang video ay nagsimulang makuha ang atensyon ng libu-libong tao.
Ang eksena kung saan umiiyak si Maya na may duguan ang labi at ang paghawak ni Marco sa kwelyo ni Berto ang naging pinakapinapanood na bahagi, na nagpasiklab sa galit ng mga netizen nang makita kung gaano kalupit ang pagtrato sa isang estudyanteng babae. Sa loob ng wala pang 2 oras, ang video ay trending na sa iba't ibang platform. Sa TikTok, bumaha ang mga komento. Karamihan ay naglalaman ng galit at panawagan na parusahan si Berto. Sa ang hashtag na Justice for Maya ay biglang lumitaw sa listahan ng national trending topics. Libu-libong user ang nag-share muli ng video na may mga caption na nagpapalakas sa panawagan para sa katarungan. Ganito ba ang trato ng pulis sa mga kabataang babae, sulat ng isa. Dapat imbestigahan ang mga iligal na checkpoint, sulat ng isa pa. Ang reaksyon ng publiko ay dumating na parang isang bagyo na hindi mapigilan at bawat minuto ay dumarami ang nanonood na naging dahilan upang hindi na maitago ang kaso. Maging ang mga kilalang personalidad ay nagsalita. Ilang malalaking influencer ang tinalakay ang video sa kanilang mga live stream. Minarkahan ng mga human rights activist ang opisyal na account ng EHI. Hinihiling ang isang bukas na investigasyon. Mayroon ding mga akademiko at abogado na nagsimulang suriin ang recording. Tinawag ang ginawa ni Berto bilang isang anyo ng pang-aabuso sa kapangyarihan at karahasan laban sa mga sibilyan. Maging ang mga artista at celebrity ay nagbigay ng komento. Dapat ligtas ang mga kababaihan sa kalsada, hindi target ng mga abusado, sulat ng isang sikat na social media personality. Lalong lumakas ang presyon mula sa publiko at ang sitwasyon ay umunlad ng mas mabilis kaysa sa kayang kontrolin ng sinuman sa lugar. Sa kabilang banda, hindi na napigilan ng institusyon ng kapulisan ang alon ng reaksyon ng publiko. Ang anumang pagtatangka na patahimikin ang issue ay imposible nang gawin habang ang buong bansa ay pinag-uusapan ang pangalan ni Maya at Marco. Ang National Capital Region Police Office ay nagsimulang makatanggap ng maraming tawag, mensahe, at panggigipit mula sa iba't ibang sektor. Ang pambansang media ay nagsimula na ring mag-ulat tungkol sa insidente, nag-iimbita ng mga eksperto para magbigay ng analisis. Sa ganitong kalagayan, napagtanto ng AFP na hindi nila maaaring pagtakpan ang kasong ito. Sa napakalaking presyon ng publiko, napilitan silang magbukas ng internal na investigasyon at aminin na ang ginawa ni Berto ay hindi katanggap-tanggap. Ang sitwasyon na nagsimula lamang sa isang iligal na checkpoint ay naging isang pambansang issue na nagdulot ng kahihiyan sa institusyon ng law enforcement at humihingi ng agarang pananagutan. Ilang araw matapos ang insidente, ang patuloy na pagtaas ng presyon ng publiko ay tuluyang nagtulak sa EHI na gumawa ng opisyal na hakbang. Isang press conference ang idinao sa Camp Crame na dinaluhan ng iba't ibang pambansang media na may dalang mga kamera at mikropono. Isang mataas na opisyal ng pulisya ang tumayo sa podium na may seryosong mukha at maingat na tono. Binasa niya ang isang opisyal na pahayag na hinihintay ng marami. Dahil sa mga pagkilos ng pangingikil at karahasan laban sa mamamayang nagngangalang Maya, ang pulis na si Berto Reyes ay opisyal na tinatanggal sa serbisyo at mahaharap sa kasong kriminal, mariin niyang sinabi. Agad na napuno ng flash ng mga kamera ang silid ng press conference habang mabilis na isinusulat ng mga reporter ang bawat pahayag. Ang anunsyong iyon ay naging patunay na hindi na maaaring pagtakpan ang kaso at napilitan ang AFP na aminin ang pagkakamali ng kanilang abusadong tauhan. Ang balita ay agad na isinahimpapawid ng live sa iba't ibang pambansang telebisyon. Si Maya at Marco ay nakaupo sa sala ng kanilang bahay, nanonood sa G-screen na nagpapakita ng press conference. May maliit pang peklat si Maya sa kanyang labi, ngunit ang kanyang mukha ay mas kalmado na kumpara sa araw ng insidente. Nakaupo si Marco sa tabi niya, nakatuon sa balita, tinitiyak na ang proseso ng hustisya ay tumatakbo gaya ng ipinangako. Sa screen, ipinaliwanag ng opisyal ng pulisya na aayusin ng institusyon ang kanilang internal na mekanismo ng pagbabantay at mahigpit na paparusahan ang anumang anyo ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang pahayag na iyon ay nagbigay ng kaunting pag-asa na maaaring magkaroon ng pagbabago matapos makuha ng malaking iskandalong ito ang atensyon ng buong bansa. Nang lumipat ang balita sa replay ng insidente at mga komento mula sa iba't ibang eksperto, lumingon si Maya sa kanyang kapatid na may mga matang nagluluha. Salamat kuya, mahina niyang sabi, ngunit puno ng pasasalamat.
Hindi lang siya nagpapasalamat dahil dumating si Marco para iligtas siya, kundi dahil nanindigan ang kanyang kapatid para ipagtanggol ang katotohanan noong siya ay nasa isang napakahinang kalagayan. Tumango si Marco habang bahagyang umingiti. Naging matapang ka. Yun ang nagligtas sa'yo, sagot niya sa isang tonong may pagmamalaki. Para sa kanya, ang katapangan ni Maya na tumanggi sa kotong mula sa simula ang pangunahing dahilan kung bakit nabunyag ang kasong ito at napigilan ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Bahagyang umusog si Maya sa kanyang upuan at tinitigan ang screen na may pakiramdam ng ginhawa na hindi pa niya naramdaman noon. Para bang isang malaking pabigat na ilang araw nang dumadagan sa kanyang isipan ay sa wakas ay naalis na. Napagtanto niyang ang kanyang katapangan, kahit maliit at ginawa sa isang sitwasyong dehado, ay nagdulot ng malaking epekto hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa maraming ibang tao na nakasaksi kung paano maaaring labanan ang kawalang katarungan. Huminga ng malalim si Maya, hinayaang dumaloy ng buo ang pakiramdam ng ginhawa. Sa kanyang puso, alam niyang ang mapait na karanasang iyon ay